We are more on the coffee shop that's on a traditional way of extracting coffee na we don't use espresso machines. The traditional way of extracting coffee is using chorreador, or ang tawag today is medyas or katsa, na we let the coffee bloom first sa katsa. Afterwards, we ginasala-sala. Gusto namin dyan kape nga sala-sala. We get our bean from Minoyan Morsha, mainly gid sa cooperative manamon nga I joined in also ang MTCG with Sir Ted D. Cañete. Nag-build na relationship sila. In a sense na nag-benefit din kami kag ang family, and at the same time ang cooperative kay gabuligay in a sense nga gi-help mo ko sila market and introduce them sa market nga dapo gakwa kay it's really quite a different experience na mabalance ang customer nga diin halin ng coffee, and you pay homage to the hardworking farmers behind sang coffee kag ang gina-go through nila adlaw-adlaw, ang terrain nga ginagyan nila. One thing that's unique sa ila nga farm is hindi sila ang typical nga farm orchard nga very accessible sa salakyan, sa motor. Ma-hike kagid mga maximum 2 hours, and malabay ka 3 kasuba, isa ka bridge para lang makuha ang ilang coffee. And at the same time, ga-practice gid sila sang selective harvest, not the strip one. Because there are pros and cons gid sa amon sa nga type of harvesting. This syncs with our environmental advocacy because one thing na-discover ko before is when you patronage shade-grown coffee, you're also promoting na hindi ka mo magutod puno. Kay ang shade-grown coffee is hindi siya pareho sang orchard nga you have to cut trees para stay tanan. So, amo na siyang farming nga hindi mo kinahanglan mag-cut trees kay the more trees you have, the more birds you have, the more chances nga magpadamo pagid puno. Ginbunag ako sa akong ginikanan nga bilang mangungumaman, kagamay pa ko kalabanan na gakapukaw kami sa tiyon sa kaagahon sang panimaho lang sa aroma sang kape. Ang 4 ka types of coffee, ang Liberica, Excelsa, Robusta, kag Arabica, ginagrow sa subong sa mga members namon sa cooperative. Simple lang ang pagtanom sang kape. Ang kinahanglanon mo gid may kalidad ka nga planting materials, isa gid na siya ka importante. Pagkatapos mo tanom, after 3.5 years to 4 years, maka-harvest, maka-start ka na sa first harvest mo. Sa tiun naman sang harvest season, ang amon diri nga lugar medyo lawig siya ang harvest namon diri nga number of months. Kaya ga-start kami October, gatapos kami March, may harvest pa kami. Depende siya sa elevation kag sa location sa kape. Kay ang climatic conditions sang area nagamatter man siya sa maturity mismo sa mga cherries naton sang kape. Pag nakita na naton nga pula na ang bunga sang kape bot silingon manifestation nga luto na ang kape. So ang aton nga activity naman datan awon naton kung bala naara na siya sa husto nga kaluto o kung kahinog siya. Selective ang picking naton, which is ang mga red cherries lang kag husto na siya nga ang ripeness niya among ginakuha naton. So ihauling na siya namon halin sa farm pakadto diri amon ni amon processing center diri sang cooperative. Pagkatapos nandi ibutang na siya namon sa lapad nga labador, o kung may mini pool siya usually ka ginagamit namon kag ginapa-float sabot silingon ang mga floaters amon sa ang infected sang insects, basing reject na siya. Ang mga sinkers, those are the good quality coffee. Organic ang coffee namon. Pero ginatawag siya namon kay balan mo may layi kita nga antes kita matawag na organic ang coffee naton, dapat nakaagi siya sa certification process.
Ang amon subong tawag namon naturally grown coffee. So gapati kami ang kinalain sinisan sa mga commercial nga mga coffee farms nga nagagamit siya sa mga pesticides kag mga fertilizer sa ilang farm. Siguro ang isa ka advantage namon, naga-care kami sa environment kay why kami naga-expose sa mga chemicals sa amon farm. Kag ikaduha, ma-consider gyud namon ang amon nga produkto nga tinlo o kun clean nga coffee. Kay why siya ya contamination sang ini nga pesticides. Gina-promote kinamon as much as possible ang clean, good kag fair coffee. Good siya in the sense nga nag-agi siya sa tedious nga process of sorting kag ginakuha namon ang mga infected kag bad coffee beans. Fair siya in the sense nga kung ikaw coffee shop operator, makaginansya ka man, kag kami nga mga farmer, hindi man kami matamaan bala nga for the longest period of time, ang feeling namon niya though excluded kami sa business bala nga industriya tungod kay usually ang trader nagapresyo sang kape namon ang kape o ang imo kape laway siya taas moisture niya baklon na namon 60 ang kada kilo. So amo na siyang rason nga nagdeteriorate ang coffee sang una damo-damo lapad-lapad gidi ang kape di sa barangay Minayan. Ang kape naton particular ang dominant subong nga type of coffee is robusta. Open siya for cross-pollination. That's why nga may mga kape ka nga parehas na sa nga type sa iban nga lugar nga lain ang iyang flavor notes kag ang aroma ang iyang mga properties nga sa kape kumparar mo diri sa amon. Isa ka factor kay tungod open siya for pollination, ang amon diri especially shade grown coffee ang amon kag natural siya, ginadapo siya sa mga putsukan, sa mga buyog nga naghalin man sa iban nga kahoy nga mga endemic ka kahoy. Para sa akon experience siya, kung ang imo kape kag tanom damo langka sa palibot, so naga-prevail gid ang baho sang langka sa kape mo. Kung ang imo kape aras dalom sa mga kalubihan, ma-prevail man ang flavor sang lubi. So but silingon, ining mga mat-consider namon nga mga abyan nga mga peste nga ari sa uma namon nga nagasaylo-saylo ga kadto sa iban nga tanom, kadto naman sa iban nga tanom, isa siya ka benepisyo para sa amon tungod kay do nag-blend ang notes sang amon kape. At the same time, ini nga mga wildlife nakabulig man kami paagis ning kape kay nangin source man sa pagkaon nila ang amon nga mga coffee flowers ang amon kape. Hindi amon nakahapos ang pag-produce ni farmer. Kag kung nakita nyo kag gina-experience nato kung paano magkanto sa farm, amo na akabudlay nga adlaw-adlaw namon nga ginaagyan. Every year, kapag wa kami shirt with the Story of Coffee, na 70% of the proceeds goes to the farmer, na every December, we do a gift-giving project sa ila. Cause there are some areas sa bukid nga laka lang makatuan sa mga tao. Kagti, at least once a year, maka-give back kasi ila. Kay there was a time na mangkuton mong isa ka bata sa bukid. Kabalo ko nung Christmas, pambal sa nga, ano na sa. So at least, may experience nila bilang kita yung privilege magyan man nila. And also when it comes to environmental aspect, as much as possible we don't use plastic straws. But it's also a dilemma for us because of this pandemic. We had no choice but to use single-use plastics. But with the Wala Usik project and with their help na for the data gathering sang single-use plastic nga namon na save 600 kilos ang ilan account nga na-save namon with all the establishments nga combined nga naging part ng program from July to December 2021. Kung wala sa mga farmers, wala ako di subong. They go together, like for example in our cooperative, it's not nga lang kami usually lesson nga mga ang tsaktong approach magpadamo sa coffee. Same time gatudlo kami nga ang pwede ta pagid maubra when it comes sa mga end products ng coffee, pwede pa may mo kaskara. At the same time, ang mga gaka-inspire man namon mismo mga coffee shops
ginatudloan man sila namon on how to be active on the environmental aspects ng isa ka business. Like let's say, for example, Flying Cats. They don't use plastic cups. Very inspired ko sila kay nakayan nila. They use bagas. Every time may mag-order coffee, they use bagas. Nga hindi ko pa kaya sa coffee shop ko. That's why sometimes I resort into plastic cups. Origami is now trying their best also to move into bagas. So we're not just letting them know, but we're also giving them sometimes tips on how to do it. Or we connect them with the right people sa environment nga maka-help with sila. Specifically, masulod gid siya sa aton gid nga culture nga wala ta ginabilin ang culture ta. Normal gakatabo sa tawo nga once mag-adapt ta sa new trend gakalipatan tang traditional way. So it's also a give back man sa aton nga mga katigulangan nga still we practice that nga method. Kag kung i-compare mo siya, nahamit mo gid siya gapon, miskan cut siya sa iyang pamagi.